Welcome sa channel natin guys. Please support my videos. Pa-like and subscribe na lang po. Maraming salamat. Story present. Isa akong quadrillionaire. Kabanata 2871. Medyo nalito si David nang marinig niya ang sinabi ng makapangyarihan sa lahat. Ngunit kasabay nito, nakakuha din siya ng ilang mahahalagang impormasyon mula rito. Halimbawa, ang Planet Sway ay isang planeta na kasing laki ng isang sibilisasyon. Kapag may nakalusot sa Origin Realm, automatiko silang magiging isa sa mga tagapag-alaga ng universo na ito. Higit pa rito, ang pagpunta sa Origin Realm at pagiging isang makapangyarihan sa universo ay mahirap. Sa kabila ng pagiging isang bagong tagapag-alaga pagkatapos makapasok sa Origin Realm, hindi pa rin niya mababago ang kinalabasan. Matapos maisip ang impormasyong ito, naunawaan ni David. Bagamat hindi niya alam ang lahat, hindi siya tuluyang nawala. Kailangan niyang maghintay hanggang makarating siya sa Planet Sway at makilala ang dalawang Origin Realm Almighties para malaman ang partikular na sitwasyon. Ano ang kwento ng sansinukob na kinaroroonan niya? Medyo natuwa si David. Gayunpaman, hindi niya alam kung may makakatuklas sa kanyang sistema. Ito ang pinakakinabahala ni David. Sir, sinasabi mo bang matagal nang may nakalusot sa Origin Realm? Tanong ni David. Oo, mas maganda noon, pero dahil biglang huminto ang boses bago nagpatuloy, maghintay tayo hanggang sa makarating ka sa Planet Sway. Ipapaliwanag namin ito sa iyo ng detalyado. Pagkatapos ng bawat bagong dating na maging makapangyarihan, kailangan nilang pumunta sa Planet Sway upang maunawaan ang kasaysayan ng ating universo at malaman kung saan natin itutuon ang ating mga pagsisikap sa susunod upang makapag-ambag sila sa kaligtasan ng ating tinubuang bayan. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, pupunta ako sa lalong madaling panahon, sagot ni David. Sige, maghihintay kami. Siya nga pala, titipunin natin ang lahat para makilala ang isa't isa. Si David, nakaupo na naka-cross-legged sa kawalan, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Bumalik na ang kanyang kaluluwa. Alam niyang hindi ilusyon ang nangyari kundi ang totoo. Tumayo siya at humarap sa isang direksyon, eksakto kung nasaan ang Planet Sway. Noong una, ayaw ni David na makipag-ugnayan sa isang Almighty of Origin Realm sa lalong madaling panahon, ngunit ngayong natuklasan na siya, wala nang ibang paraan. Ang kabilang partido ay nasa isang organisasyong binubuo ng mga Almighties, kaya tiyak na hindi niya maitatago. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa Earth at makilala si Celia at ang iba pa. Kung tutuusin, ilang taon na silang hiwalay. Pagkatapos nito, pupunta siya sa Planet Sway. Ito ay hindi malayo sa Earth at hindi rin magtatagal ng maraming oras. Maraming sikreto sa likod ng sinabi ng dalawang makapangyarihan, at magsisinungaling si David kung sasabihin niyang hindi siya mausisa. Anong mga lihim at kwento ang nakatago sa sansinukob na ito? Magiging malinaw ang lahat kapag naabot niya ang Planet Sway. Pagkatapos lamang ng ilang araw sa Earth, nagpaalam si David kay Celia at sa iba pa bago pumunta sa Planet Sway. Matapos maging makapangyarihan sa pinagmulan, higit sa 100 beses na mas mabilis siya kaysa sa bahagyang makapangyarihan, na lubos na nagpaikli sa paglalakbay ni David. Kung hindi, sa kanyang dating bilis, hindi malalaman kung kailan niya maaabot ang Planet Sway. Ang planetang Sway ay ang sentrong punto ng sansinukob na ito at ang pinagmulan ng sansinukob na ito. Habang papalapit siya sa Planet Sway, napagtanto ni David kung gaano kalaki ang planeta at kung gaano kakilakilabot ang gravity nito. Hindi mabubuhay ang isa kung wala siya sa Star Realm. Hindi man lang nila mapaglabanan ang malakas na gravity, kaya paano sila makakaligtas? Sa madaling salita, lahat ng nilalang na maaaring mabuhay sa Planet Sway ay nasa Star Realm man lang. Maging ang mga bagong silang na sanggol ay nasa Star Realm. Ito talaga ang pinagmulan ng sansinukob, ang panimulang punto ay napakaganda na. Sa oras na ito, muling tumunog ang tinig ng makapangyarihan. Welcome sa Planet Sway, David. Sinundan ni David ang boses at nakita niya ang tuktok ng bundok na nakabitin sa itaas ng Planet Sway. Doon nanggagaling ang boses ng makapangyarihan. Napakalaki ng planetang Sway na ang taluktok ng bundok ay wala kahit isang maliit na butil ng alikabok bago ito. Hello, magalang na sabi ni David habang nakapulupot ang mga kamay sa mga kamao. Halika dito, hinihintay ka ng lahat, agad-agad. Si David ay humakbang pasulong,
at ang kanyang katawan ay lumitaw sa itaas ng tuktok ng bundok. Nasa paanan niya ang rurok at isang sira-sirang bahay na gawa sa pawid. Kabanata 2872. Siya ay labis na naguguluhan. Lahat ba ng makapangyarihan sa lahat ay kakaiba kaya sila ay mininirehan sa mga lugar na tulad nito? Pagkatapos maglakad, natuklasan niya ang isang ganap na kakaibang mundo. Para siyang pumasok sa ibang espasyo. Ang loob ay napuno ng kalasinggan ng isang magandang araw ng tagsibol. Mayroong hindi mabilang na mga kakaibang bulaklak at halaman at bihira at kakaibang mga hayop. Bagaman hindi nakilala ni David ang karamihan sa kanila, alam niya na ang mga bagay na ito ay mahalaga, at magdudulot siya ng sensasyon kung ilalabas niya ang isa. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad sa daan, may nakita siyang pavilion. Isang grupo ng mga tao, mga 100 sa kanila, ang pinalibutan ito at tumingin sa isang bagay. Nararamdaman niya ang origin energy na lumalabas mula sa mga taong ito, at nagulat siya. Ang mga taong ito ay pawang Origin Realm Almighties. Ang pagdating ni David ay ikinaalarma din ng mga makapangyarihan sa lahat, na nakatingin sa bagay na iyon, kaya't lahat sila ay napalingon upang tumingin ng may pag-usisa sa kanilang mga mata. Maliwanag na interesado ang lahat sa binatang ito na kakapasok lang sa Origin Realm. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, natuklasan ni David ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki na naglalaro ng chess sa gitna ng pavilion. Kaya naman, muli niyang ikinapit ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, "Binabati kayong lahat ni David." "David, hindi mo kailangang maging magalang. Pamilya tayo," nakangiting sabi ng matanda na naglalaro ng chess. Pagkasabi nun ay tumayo na siya. "Dahil nandito si David, dito na natin tapusin ang laro. Paano kung tawagin natin itong draw?" Pagkasabi pa lang ng matanda ay tumanggi na ang medyo may edad na. "Hindi pwede. Malapit ka ng matalo, matanda. Tapusin muna natin ang laro." "Kalokohan. Ito ay simula pa lamang. Paano ako matatalo? Kung magpapatuloy kami, hindi namin matutukoy ang isang nanalo sa 10,000 taon." Si David ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. "Sige, kahit anong sabihin mo. Anyway, matanda, ilang beses mo na itong ginawa, at sanay na ako. Lagi kang hahanap ng dahilan sa tuwing matatalo ka." Mukhang nakasanayan na ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kaya, itinapon niya ang kanyang chess piece sa isang tabi at tumayo upang sumang-ayon sa matanda. "Nigel, huwag mong subukang sirain ang reputasyon ko sa harap ng bago nating kaibigan. Palagi akong handang tumanggap ng pagkatalo, kaya bakit ko gagawin ang isang bagay na ganoon?" Malakas na sagot ng matanda. "Mabuti, kahit anong sabihin mo, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat sukatin ang puso ng isang Ginoo sa aking masamang sukat. Parang ganun din. Ang dosenang mga almighty sa paligid ay tila inaasahan na kung ano ang mangyayari sa pagitan ng dalawa." Mukhang nalilito si David. Sa kanyang isipan, hindi ba dapat maging malayo ang mga makapangyarihan sa lahat at mababa ang tingin sa lahat ng may buhay? Bakit hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao, lalo na yung matandang naglalaro ng chess? Siya ay tila pinuno ng Almighty Gang, ngunit siya ay napakatigas ng ulo. Halata namang matatalo siya, ayaw pa niyang aminin. Habang nawawala sa pag-iisip si David, muling nagsalita ang matanda. "David, halika dito at ipapakilala kita." "Okay," mabilis na sagot ni David. Pagkatapos, pumasok siya sa pavilion. Pagkatapos ng pagpapakilala, nalaman ni David na ang pangalan ng matanda ay Blaze Helldagger. Ang kanyang pangalan ay medyo cool ngunit hindi lubos na tumutugma sa kanyang pagkatao. "Blaze, ito ba ang lahat ng makapangyarihan sa lahat na mayroon tayo sa sansinukob na ito?" Tanong ni David. Naisip niya na dahil napakalaki ng universo, 100 almighties lamang ang napakaliit. Kahit na 10,000 level siyam na sibilisasyon ang kailangan para makabuo ng isang makapangyarihan, ito ay napakaliit pa rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naging tense ang orihinal na nakaka-relax na kapaligiran pagkatapos niyang itanong ito. Nawala ang ngiti sa mukha ng lahat. Naramdaman ni David ang pagbabago. Wala siyang ideya kung mali ang nasabi niya, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya, huminga ng malalim si Blaze at sumagot, "Hindi naman." Gayunpaman, lahat sila ay may napakahalagang misyon, kaya hindi sila makakapunta rito.
Nakikita ko. I was just curious. So please excuse me, paliwanag ni David na may konsensya. David, dahil isa ka ng makapangyarihan, dapat handa kang magambag sa iyong sariling bayan. Kahit na wala itong mababago, ito rin ang dapat mong gawin. Seryosong sabi ni Blaze. Huwag kang mag-alala, Blaze. Just tell me as long as you need me, and I will never say no, seryosong sagot ni David. Napakagaling. Sumama ka sa akin. Isasama kita para makita ang iba pang kasama. Pinagmamasdan nila kami para mamuhay kami ng mapayapa. Habang tayo ay nasa ito, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa universo na ito. Kabanata 2873. Dinala ni Blaze si David sa hindi kilalang espasyo. Pagpasok pa lang niya ay naamoy ni David ang matinding amoy ng dugo. Napakalakas nito kaya ang masangsang. Sumunod din ang 12 dosenang Origin Realm Almighties. Habang nasa daan, nanatiling tahimik ang lahat, at walang gumawa ng ingay. Pula ang langit at lupa sa kakaibang espasyong ito. Maging ang umaagos na likido ay pula. Naghinala si David na hindi ito tubig kundi dugo ng ilang nilalang. Sa oras na ito, nagsalita si Blaze, David, ito ang extraterritorial battlefield. Ang extraterritorial battlefield, nagtaka si David. Oo, hindi mo ba naitanong kung may iba pang Origin Realm Almighties? Siyempre, mayroon, at medyo marami. Dito sila nakatalaga para labanan ang mga extraterritorial na Sky Demons at protektahan ang ating tinubuang bayan. Kung wala ang madugong labanan nila, hindi magkakaroon ng mapayapang buhay na mayroon tayo ngayon. Blaze, pakisabi sa akin ang lahat. Huwag kang mag-alala, dinala kita dito, kaya talagang sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang susunod kong sasabihin sa iyo ay ang pinakamataas na sikreto sa ating universo. Tanging ang mga naging makapangyarihan sa lahat ang kwalipikadong makaalam nito, at hindi ka pinapayagang ihayag ito sa sinuman. Nakuha ko. Pinangunahan ni Blaze si David at ang iba pa sa kahabaan ng extraterritorial battlefield, habang naglalakad sila. Habang nagkukwento siya, dahan-daang nakakuha ng malinaw na larawan si David. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ang kanyang puso ay naging sobrang bigat. Nalaman niya kay Blaze na ang universo na kinaroroonan nila ay tinatawag na Metaverse. Napakalaki ng Metaverse na kahit na gusto ng isang makapangyarihan sa lahat na maabot ang dulo nito sa pinakamataas na bilis, magtatagal pa rin ito. Gayunpaman, ang Metaverse ay hindi lamang ang universo. May mga mas advanced na cosmic planes sa labas ng Metaverse. Ang Metaverse ay maaari lamang ituring bilang isang medium plane universe sa pinakamahusay. Dati bukas ang Metaverse, kaya ang sinumang nakarating sa Origin Realm ay malayang makakaalis upang makaranas ng mas matataas na cosmic planes, makipag-ugnayan sa mas malalakas na nilalang, at maging mas malakas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ang isang malakas na lahi ay nag-target sa Metaverse, the Sky Demons. Nais ng mga Sky Demons na sakupin ang Metaverse at gawin ang kanilang iba pang base. Gayunpaman, ang Almighties of the Metaverse, na pinamumunuan ni Blaze, ay hindi sumang-ayon. Kaya, nagsimula ang dalawang panig ng isang matinding labanan. Bagamat ang lahat ng makapangyarihan sa Metaverse ay nagtutulungan at itinaya ang kanilang buhay upang labanan ang pagsalakay ng mga Sky Demons, dumanas din sila ng mabibigat na casualty. Matapos ang nabigong pagsalakay, hindi sumuko ang Sky Demons. Sa halip, gumawa sila ng mahusay na pagsisikap upang aisil ang buong Metaverse at mag-iwan lamang ng puwang, ang extraterritorial battlefield. Ang extraterritorial battlefield din ang tanging channel na nag-uugnay sa Metaverse at sa labas ng mundo ngayon. Hindi lang yan. Upang pigilan ang paglaki ng kapangyarihan ng Metaverse, ang Sky Demons ay naglagay din ng sumpa dito, na ginagawang kahit 100 beses na mas mahirap para sa mga nilalang sa Metaverse na makapasok sa Origin Realm. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit naging curious ang lahat matapos matuklasan ang bagong lalaki, si David. Ito ay dahil walang sinuman sa Metaverse ang nakalusot sa Origin Realm sa mahabang panahon. Ito ay hindi na ang mga nilalang sa Metaverse ay walang sapat na talento. Ito ay dahil sa mga limitasyon ng sumpa. Pinipigilan ng pagsesilang ng Metaverse ang mga makapangyarihang nasa loob nito mula sa pakikipagsapalaran, lumakas, at bumalik upang maghiganti sa mga Sky Demons. Sa makatuwid,
ang sumpa ay inilatag upang ubusin ang Metaverse ng dahan-dahan. Gayunpaman, hindi ito sapat. Kabanata 2874. Paminsan-minsan, umaatake ang Sky Demons mula sa extraterritorial battlefield, at natural na papasukin sila ni Blaze at ng iba pa. Sa makatuwid, ang extraterritorial battlefield ay naging lugar kung saan naglaban ang dalawang panig. Ang Sky Demons ay may tatlong-pronged approach. Kahit na sinubukan ng Metaverse ang lahat ng paraan, hindi ito nakaligtas sa dahan-daang panghihina. Sa ngayon, ang Metaverse ay naglalaman ng wala pang 100 Origin Realm Almighties. Ang ilan sa kanila ay nag-aalaga ng malubhang pinsala. Ang 12 ng mga Almighties na kasalukuyang kasama ni David ay bumalik sa Metaverse para sa pagbawi pagkatapos magtamo ng mga pinsala sa mga labanan laban sa Sky Demon sa extraterritorial battlefield. Kapag gumaling na sila, papalitan nila ang mga nasugatan sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng gayong pag-ikot, maaari nilang matiyak na ang mga nilalang sa Metaverse ay mabubuhay at makapagtrabaho ng may kapayapaan at kasiyahan. Gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Kung walang mga bagong Almighties na sumasali, ang mga lumang Almighties na ito ay mauubos ng Sky Demons maaga o huli. Sino ang magpoprotekta sa Metaverse noon? Kapag nakapasok na ang Sky Demons sa Metaverse, hindi na magtatagal ang Metaverse na ganap na masakop. Kung bakit kailangang nasa Origin Realm ang isa para maging kwalipikadong malaman ang mga sikreto ng extraterritorial battlefield at ng Sky Demons, simple lang. Tanging ang Origin Power ang maaaring makapinsala sa Sky Demons. May kaunting Origin Power din ang Partial Almighties, ngunit sa kasamaang palad, napakaliit nito para banta ang Sky Demons. Sa makatuwid, ang pagpilit sa kanila na labanan ng mga Sky Demons ay haantong lamang sa kamatayan. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Blaze, hindi na mapakali si David. Hindi niya maisip na wala pang 100 makapangyarihan ang halos sumuporta sa Metaverse. Ang Metaverse ay napakalaking lugar, na may hindi mabilang na mga sibilisasyon, hindi mabilang na buhay na mga planeta at kontinente, at hindi mabilang na mga lahi at nilalang. Kung sila ay matalo sa extraterritorial battlefield, ang Metaverse ay guguho. Kasabay nito, humanga rin si David sa walang pag-iimbot na mga makapangyarihang Diyos na ito. Marahil iilan sa kanila ang napilitang gawin iyon dahil wala ng ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang umalis sa Metaverse. Kapag ang isa ay nahulog sa kahihiyan, ang buong sansinukob ay napapahamak, kaya sa pamamagitan lamang ng pagbangon upang labanan ay magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, naniniwala si David na karamihan sa mga makapangyarihan sa lahat ay gustong protektahan ang kanilang mga tahanan mula sa pagsalakay, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanilang sarili. Habang malalim ang iniisip ni David, nagtanong si Blaze, "David, ano sa palagay mo pagkatapos mong marinig ito?" "Nalulungkot ako," matapat na sagot ni David. "Yun nga, nalulungkot din kami, pero wala kaming magawa. Bilang Origin Realm Almighties, ito ang responsibilidad na dapat nating pasanin. Kung hindi, ano ang magagawa natin? Dapat ba nating hilingin sa mga bahagyang Almighties o Overlord na pumunta sa extraterritorial battlefield? Papatayin sila agad ng Sky Demons kapag ipinakita nila ang kanilang mga mukha. Tayo lang ang makakapagbigay ng banta sa Sky Demons at pigilan silang maging masyadong mapangahas," bumantong hininga si Blaze. "Blaze, ngayong nandito na tayo sa extraterritorial battlefield, tatakbo ba tayo sa Sky Demons?" Tanong ni David. Gusto niyang makita kung anong uri ng lahi ang Sky Demons dahil tanging ang Origin Realm Almighties lang ang maaaring magdulot ng banta sa kanila. Baka makakita ka ng patay. Ang pag-atake ng Sky Demons ay hindi mahuhulaan. Sa pangkalahatan, ang isang maliit na pag-atake ay maaaring mangyari isang beses bawat ilang daang taon, at ang isang malakihang pag-atake ay maaaring mangyari isang beses bawat 10,000 o kahit na daan-daang libong taon. Matagal na ang nakalipas mula noong huling umatake ang Sky Demons, wala pang 300 taon, kaya tiyak na hindi na sila babalik sa maikling panahon. Lahat kami ay malubhang nasugatan sa huling digmaan, kaya kami ay pinalitan upang gumaling. Gayunpaman, maaari mong makita ang mga bangkay dahil hindi mo makita ang isa na buhay. Sa tuwing umaatake ang Sky Demons, tiyak na may maiiwan silang mga bangkay, paliwanag ni Blaze.
Nakikita ko, naiintindihan ko na. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa Metaverse. Kung wala kayong lahat, ang Metaverse ay hindi na sana umiral. David, hindi mo kailangang magpasalamat sa amin. Ang Metaverse ay ang iyong tahanan at pati na rin ang aming tahanan. Handa kaming lumaban para protektahan ang aming tahanan, at hindi kami magsisisi. Umaasa ako na magagawa mo rin ang iyong makakaya upang protektahan ang Metaverse sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, itanong mo lang kung kailangan mo ako dahil tungkulin kong ipaglaban ang aking tinubuang bayan, mataimtim na sabi ni David. Okay, hahaha, tunay na walang duwag sa ating Metaverse. David, dahil maaari ka pa ring makapasok sa Origin Realm sa ilalim ng blockade ng sumpa, dapat mayroon kang ilang espesyal na paraan. Sana ma-surprise mo kami sa susunod na dumating ang Sky Demons. Siyempre, sa katunayan, gusto ni David na makilala ang isang live na Sky Demon ngayon at makita kung ano ang kaya ng mga taong iyon. Bagamat kakapasok lang niya sa Origin Realm, ang sinumang mag-trato sa kanya bilang isang bagong dating ay lubos na magkakamali. Sa susunod na paglusob ng Sky Demons, tiyak na mabigla ang lahat ni David. Kabanata 2875. Ang makapangyarihang pangkat ng higit sa 10 tao ay patuloy na sumulong. Sa proseso, tanging si David ang tumingin sa kanyang paligid habang ang iba ay patuloy na umaasa. Halatang pamilyar silang lahat sa extraterritorial battlefield na ito. Hindi nagtagal, may nakitang kakaiba si David sa lupa sa harapan niya. Sa di kalayuan, para itong punong natamba, maliban sa hindi tuwid at nakakurba sa gitna. Nang tingnang mabuti ni David, napagtanto niya na sila ay mga paa ng isang malaking nilalang. Tuwid bang, pagtataka ni David? Bago makapagtanong si David, ipinaliwanag ni Blaze, David, nakita mo ba ang binting iyon? Oo, tumango si David. Iyan ang naiwan ng mga Sky Demons pagkatapos nilang mamatay. Ganyan ba sila kalaki? Gulat na tanong ni David. Oo, ang Sky Demons ay napakalaki at hindi gaanong naiiba sa mga Galaxy Beast sa Metaverse. Gayunpaman, kahit na ang pagkakaiba sa laki sa pagitan ng dalawa ay hindi malaki, ang kanilang lakas ay ganap na naiiba. Hindi naman sila magka-level, walang Galaxy Beast sa Origin Realm, kaya kahit sino sa Sky Demons ay madaling masira ang mga ito. Siyempre, alam ni David ang tungkol sa mga Galaxy Beast. Sa tabi ng Milky Way ay ang Beast Galaxy, na tinitirhan ng mga Galaxy Beast. Nilabanan pa sila ni David minsan. Gayunpaman, ang mga Galaxy Beast sa Beast Galaxy ay pawang mga eternal. Kaya, kumpara sa Sky Demons na masasaktan lang ng Almighties, mas mahina sila. Ang tanging pagkakatulad ng dalawa ay ang hugis ng kanilang katawan. Habang lumalalim sila sa larangan ng digmaang extraterritorial, unti-unting tumaas ang bilang ng mga belang paa ng Sky Demons, at hindi na nagulat si David. Noon lang niya nakita ang kumpletong bangkay ng isang Sky Demon na mas malapitan ni David. Nakakatakot ang itsura ng malalaking lalaki na ito. Lahat sila ay mabangis ang hitsura, at hindi kalabisan na sabihin na maaari nilang bigyan ng mga bata ng mga bangungot. Ang Sky Demons, tulad ng mga tao, ay isang lahi na nakatayo ng tuwid at naglalakad sa dalawang paa. Mayroon silang iskarlata na mga pakpak na gawa sa laman sa kanilang mga likod, katulad ng mga pakpak ng paniki. Nalantad ang kanilang 4 na metrong pangil, 2 sa itaas at 2 sa ibaba. Nakakatakot ang itsura nila. Pagkaraan ng ilang sandali, dumami pa ang mga bangkay. Bukod dito, ang bawat isa ay parang burol na may kahindik-hindik na anyo. Ang mga ordinaryong tao ay hihimatayin sa gulat kapag nakakita ng ganitong eksena. Sa kabutihang palad, kahit na si David ay hindi masyadong matanda, kailangan niyang magpahid ng maraming dugo sa kanyang mga kamay upang makamit kung ano siya ngayon. Wala siyang pakialam sa mga bangkay ng ilang dayuhang lahi. Kung maaari, gusto ni David na magdagdag pa. Di nagtagal, nagsimulang magbago ang lupain sa unahan, at ang patag na tanawin ay naging matataas na bundok. Hindi mabilang na mga taluktok ang tumataas mula sa lupa. Pinangunahan ni Blaze ang lahat sa mga taluktok at lumapag sa isang plataporma. Ito ay orihinal na isang malaking bundok na nabuo sa pamamagitan ng pagyupi nito mula sa tuktok. Sa makatuwid, ito ay napakaluwang. Mayroong maraming mga taluktok ng bundok sa paligid, lahat ay mas maliit kaysa sa mga nasa ibaba.
Pagkarating sa entablado, naglabas si Blaze ng parang kabibe, inilagay sa bibig niya, at hinaypan ito. Ang tunog ay malambing ngunit hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong larangan ng digmaang extraterritorial. Matapos marinig ang tunog, ang ilang Origin Realm Almighties ay sunod-sunod na lumabas mula sa malalayong taluktok at dumaong sa platform. Hindi nagtagal, 12 ng tao ang naroon. Blaze, nandito ka na sa wakas. Dinala mo ba ang hinihingi ko? Ang nagsalita ay isang matandang lalaki din na mukhang mas matanda kay Blaze. Sa kanyang kulubat na damit at magulo ang buhok, para siyang ordinaryong matanda na walang tirahan. Sinong mag-aakalang isa siyang makapangyarihan sa pinagmulan? Bukod dito, hindi mababa ang kanyang katayuan at lakas. Huwag kang mag-alala, Eros, makakalimutan ko ang lahat pero hindi ang mga gamit mo. Pagkasabi nito, hinagis ni Blaze ng wine gourd ang kabilang party. Pagkatapos, kinuha ito ng matanda bago binuksan at humigop. Kabanata 2876. Nakakamangha. Hindi man kalakihan ng lang ay may sikreto sa loob. Kung ibuhos ang lahat ng alak sa lang, maaari itong magdulot ng baha. Parang hindi ko kilala itong katabi mo, Blaze. Hindi ko siya nakita dati. Naguguluhang tanong ni Eros nang makita si David. Dahil nandito na ang lahat, ipapakilala kita kay David. Kakapasok lang niya sa Origin Realm, kaya dinala ko siya para sabihin sa kanya ang tungkol sa Sky Demons. Simula ngayon, isa na rin siya sa atin. Hinayla ni Blaze si David at ipinakilala. Hello, ikinapit ni David ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi sa makapangyarihan. Hinangaan ni David ang mga bayaning ito na nagbuwis ng kanilang buhay upang protektahan ang kanilang tinubuang bayan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. David, ito ang Origin Realm Almighties ng Metaverse. Masyadong marami sila, kaya hindi ko sila ipapakilala sa inyo ng isa-isa. Makikilala mo sila pagkatapos mong maging pamilyar sa kanila. Ang ilan ay hindi pa dumarating, dahil lahat sila ay sinusubaybayan ng bawat kilos ng Sky Demons. Anak, napakaganda mong makapasok sa Origin Realm sa ilalim ng blockade ng sumpa. Tiningnan ng mabuti ni Eros si David. Ang iba pang mga Almighties ay nag-usisa din kay David. Good luck na lang. Marami pa akong dapat matutunan kumpara sa inyong lahat. Mahinhin na sabi ni David. Ang swerte ay isang paraan din ng pagpapakita ng lakas. Kung hindi, paano ka makakarating sa Origin Realm kahit na may blockade ng sumpa at hindi ang iba pang bahagyang Almighty sa Metaverse? Hindi masama, sa wakas ay may mga bagong tao na tayong sasamahan. Napangiti si Eros. Eros, mayroon bang anumang paggalaw sa mga Sky Demons kamakailan? Tanong ni Blaze. Matapos marinig ang tanong na ito ay biglang naging seryoso si Eros na orihinal na nakangiti. Oo, ayon sa aking mga kalkulasyon, malamang na nagpaplano ang Sky Demons ng malawakang pag-atake. Malaking pag-atake. Gaano ka sigurado? Natigilan si Blaze at mabilis na nagtanong. 80% sure ako. 80%. Ganon kataas. Nagulat si Blaze. Ang isang malakihang pag-atake mula sa Sky Demons ay hindi biro. Sa pangkalahatan, ang isang maliit na pag-atake na naganap isang beses bawat ilang daang taon ay hindi magiging sanhi ng malaking pinsala sa Metaverse. Gayunpaman, kapag ang Sky Demons ay naglunsad ng malawakang pag-atake, halos lahat sila ay magdaranas ng matinding casualty. Dapat malaman ng isang tao na bago makatagpo ang Sky Demons, libu-libong Origin Realm Almighties ang umiral sa Metaverse. Ngayon, wala pang 100. Ang lahat ng ito ay dahil sa Sky Demons. Ang taas talaga, kaya kahit hindi ka dumating sa pagkakataong ito, Blaze, magpapadala ako ng mga tao para hanapin ka. Dapat nating tipunin ang lahat ng ating lakas para harapin ang malakihang sneak attack ng Sky Demons. Kung hindi, baka mawalan tayo ng sariling bayan kung hindi tayo mag-iingat, mataimtim na sabi ni Eros. Ang natitirang mga makapangyarihan sa eksena ay may mabigat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ilan sa kanila ang makakaligtas sa digmaang ito? Gaano katagal na? Paano maglulunsad ang Sky Demons ng malawakang pag-atake? Labis na naguluhan si Blaze. Wala akong clue. Bagamat ang ilang Almighties mula sa Metaverse ay nagawang makatakas, hindi na sila makakapagpadala ng balita pabalik mula ng tinatakan ng mga Sky Demons ang Metaverse.
Kaya, wala tayong paraan para malaman ang partikular na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, natuklasan ko ng maaga ang mga paggalaw ng Sky Demons at pagkatapos ay kinakalkula ito gamit ang aking mga espesyal na paraan. Eros, gumamit ka ba ng ipinagbabawal na pamamaraan? Nanlaki ang mata ni Blaze. Oo, don't worry, Blaze, kaya ko pang kumapit. Kahit mamatay ako, kakalagkarin ko ang ilang Sky Demons kasama ko. Mukhang galit si Eros. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Blaze. Napakalupit ng mga digmaan. Kahit sino ay maaaring mamatay, kasama siya. Gayunpaman, ano ang kamatayan kumpara sa pagprotekta sa kanyang tinubuang bayan? Nagsimulang mapuno ang hangin ng nakamamatay na aura. Ang makapangyarihan sa lahat ay may determinasyon sa kanilang mga mata. Nanumpa silang protektahan ang kanilang tinubuang bayan kahit na kailangan nilang mamatay. Naimpluwensyahan din ng kapaligirang ito si David, kaya naikuyom niya ang kanyang mga kamao at hindi mapakali. Gusto niyang makita kung kaya ng Sky Demons na labanan ang self-detonation ng kanyang unlimited clone. Matapos makumplito ang ultimate evolution ng system, kahit si David ay hindi alam kung anong antas ng kapangyarihang panlaban ang mayroon siya ngayon dahil nawala na ang panel ng system. Sa sandaling iyon, boom! Kabanata 2877. Kaagad pagkatapos ng malakas na ingay, isang naguguluhan at galit na boses ang umungal mula sa langit. Sky Demons, ano ang gusto mo? Anong gusto natin? Alisin ka at sakupin ang Metaverse, syempre. Gusto naming gawing alipin ang lahat ng nasa Metaverse. Isang nangingibabaw at magaspang na boses ang sumagot. Napakadelusyon. Ang Metaverse ay hindi kailanman susuko sa mga mananakop na tulad mo. Hindi naman totoo yun. Kung sisirain namin kayong matigas ang ulo na makapangyarihan, may kakayahan pa ba ang Metaverse na lumaban? Boom! 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 Habang nag-uusap, nakarinig sila ng ilan pang malalakas na ingay sa langit. Ay hindi, mga Super Sky Demons. Nagulat ang lahat ng makapangyarihan. Mga Super Sky Demons. Mukhang handa na ang mga Sky Demons na kunin ang Metaverse. Lahat, hindi ako mag-aaksaya ng hininga dahil ilang beses na nating naranasan ang ganitong sitwasyon. Kung mapipigilan natin ang Sky Demons, lahat ng nasa Metaverse ay maaari pa ring mabuhay at magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Kung hindi natin kaya, mamamatay na lang tayong dalawa. Ngayon na ang Sky Demons ay paparating na mainit, kailangan nating maging handa. Kahit na mamatay tayo, kailangan din nating gumawa ng kaunting pinsala sa kanila. Nagtaas ng ulo si Blaze at seryosong sabi. Hindi niya alam kung kaya nilang pigilan ang pagsalakay ng mga Sky Demons sa pagkakataong ito. Kahit kaya nila, ilang tao dito ang makakaligtas. Ang lakas ng Super Sky Demon ay katumbas ng Peak Origin Realm. Sa mga makapangyarihan sa Metaverse, 2 tao lang ang nasa pinakamataas na Origin Realm. Sila Blaze at Eros. Gayunpaman, ang dalawang ito ay nasugatan sa hindi mabilang na pakikipaglaban sa Sky Demons at hindi na talaga naka-recover. Sa sandaling nakatagpo sila ng Super Sky Demon ng Sky Demons, maaaring maayos pa rin kung magtulungan sila upang harapin ang isa. Gayunpaman, kung kailangan nilang harapin ang bawat isa, halos tiyak na matatalo sila. Atake, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng makapangyarihan sa Metaverse. Siyempre, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagkatalo sa extraterritorial battlefield. Ang Sky Demons ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pagsasara sa Metaverse. Kung tutuusin, napakalaki nito. Sa katulad na paraan, hindi madaling sirain ang selyo. Kung tatanggalin ng Sky Demons ang selyo, ang sitwasyon ay ganap na mawawalan ng kontrol. Si Blaze at ang iba pa ay tiyak na makakahanap ng paraan upang magpadala ng isang grupo ng mga tao at maghiganti pagkatapos nilang lumaki. Sa makatuwid, walang paraan na papayagan ito ng Sky Demons na mangyari. Sa tuwing sinasalakay nila ang isang universo, papatayin nila ang lahat ng hindi nag-iiwan ng mga nakaligtas. Ito ang gagawin ng Sky Demons sa bawat pagkakataon. Sa madaling salita, hindi sasalakayin ng Sky Demons ang Metaverse mula sa ibang mga lugar, at ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng extraterritorial battlefield. Magkakaroon pa rin ng pag-asa hanggat maaaring bantayan ng makapangyarihan ang lugar na ito. Tumayo si David sa karamihan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata.
Malapit na niyang makita ang mga buhay na Sky Demons at labanan sila. Imbes na matakot, nakaramdam siya ng kaunting saya. Sky Demons, dumating ka sa tamang oras, kaya hayaan mo akong subukan ang aking mga limitasyon sa iyo. Tahimik na nag-isip si David sa kanyang puso. Pagkatapos ng huling ebolusyon ng sistema, kailangan pa ring malaman ni David kung nasaan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihang panlaban. Hindi pa niya nasusubok ang kanyang kasalukuyang antas ng lakas sa anumang laban. Kaya, gagawin niyang test subject ang Sky Demons. Sa totoo lang, hindi nag-alala si David na matagumpay na sasalakayin ng mga Sky Demons ang Metaverse. Naramdaman niya na dahil kayang protektahan ng 12-12 ng Origin Realm Almighties ang Metaverse sa loob ng mahabang panahon, hindi ba mas madali kung idagdag niya ang ilan sa kanyang mga clone? Tara na at kilalanin natin sila. Kabanata 2878. Nang matapos magsalita si Blaze, 4 na figure ang mabilis na bumaba mula sa langit bago siya kumilos. Bang! 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 Sa isang kisap mata, bumagsak sila sa lupa. Pagkatapos, 4 na gulanit na makapangyarihan ang sumugod at lumapag sa entablado. Ang 4 ay may pananagutan sa pagsubaybay sa bawat galaw ng Sky Demons, at sinubukan nilang bumalik upang iulat ang sitwasyon kapag napansin nilang may mali. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin sila nakatakas sa pag-atake ng Super Sky Demon. Kaya, lahat ng 4 ay nagdusa ng iba't ibang antas ng pinsala. Gayunpaman, hindi madaling patayin ang Almighties, kahit na ginawa ito ng isang Super Sky Demon. Okay lang ba kayong 4? Tanong ni Blaze. Huwag kang mag-alala, Blaze, hindi ako mamamatay ng ganoon kaga. Napakalakas ng Super Sky Demon. Malubhang nasugatan niya kaming 4 sa isang galaw lang, sagot ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tumalsik ng isang bibig ng dugo. Ang isang Super Sky Demon ay katumbas ng pinakamataas na makapangyarihan. Nasa kalagitnaan ka lang ng Origin Realm, kaya natural, hindi ka tugma sa kanya. Ilang Super Sky Demons ang naroon. 2. Nadurog ang puso ni Blaze nang marinig ang 2 Super Sky Demons na dumating. Magsanib puwersa sila ni Eros para labanan siya kung isa lang. Gayunpaman, ngayon, kailangan nilang harapin ang bawat isa. Buti sana kung nasa peak pa sila, pero hindi pa lubusang gumaling ang mga sugat nila. Kaya, maaaring mahirap para sa kanila na harapin ang 2 Super Sky Demons. Gayunpaman, walang sino man ang sapat na malakas upang harapin ang Super Sky Demons. Maging ang mga yumaong Almighties ay maaari lamang matalo ng kakilakilabot. Ipaubaya mo sa akin at kay Eros ang 2 Super Sky Demons. Maaari mong alagaan ang natitira. Ay pangako mo ang iyong buhay upang ipagtanggol ang iyong tinubuang bayan, sabi ni Blaze na nagngangalit ang mga ngipin. Isang tao sa team ang tumayo at nagsabi, pero Blaze, hindi pa kayo nakaka-recover ni Eros sa mga sugat mo, kaya kung padalos-dalos mong lalabanan ng Super Sky Demons, natatakot ako. Oo, Blaze, your injuries. May tumayo at nag-echo. Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol dito. Kung matalo tayo sa extraterritorial battlefield, ang Metaverse ay mapapahamak. At sa tingin mo ba ililigtas tayo ng Super Sky Demons kung hindi tayo pupunta sa kanila? Masyado kang walang muwang. Kung tama ako, nandito ang 2 Super Sky Demons para sa akin at kay Eros. Hindi natin maitago. Tutal, ito ang tahanan natin, bumantong hininga si Blaze. Natahimik ang lahat. Tama si Blaze. Ang mga Sky Demons ay dumating na handa, at tiyak na hindi nila maiiwasan ang mga ito. Blaze, may tanong ako, biglang sabi ni David. David, ano yun? Sasabihin ko sa iyo ang alam ko. Dinala kita sa extraterritorial battlefield sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo ang tungkol sa ilan sa mga paghihirap na kinakaharap ng Metaverse. Ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. I'm really sorry for implicated you. Blaze, anong pinagsasabi mo? Kahit na hindi ako dumating, saan ako pupunta kung mawawala sa atin ang extraterritorial battlefield at ang Metaverse? Mas maganda kung sasali ako sa laban ng lahat, so at least we have tried hard, and we will live the rest to fate, nakangiting pahayag ni David. Hahaha, mahusay na sinabi. Nabuhay kami sa loob ng walang katapusang mga taon, at hindi pa namin nakilala ang isang kabataan na napaka-open-minded.
Kung nais ng Diyos na lipulin ang metaverse, tatanggapin natin ang ating kapalaran. Tumawa si Blaze. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa, sinabi niya, nga pala, anong tanong ang gusto mong itanong? Blaze, gusto kong itanong, ano ang kabuuang lakas ng Sky Demons? Napakalakas nila. Sabihin natin sa ganitong paraan, kung ang lahat ng Sky Demons ay ipinadala, madali nilang sirain ang metaverse. Kung gayon, bakit tinataka ng Sky Demons ang metaverse sa halip na agad na pumalit? Nagtaka si David. Hindi naman sa ayaw nila. Hindi nila kaya. Bakit? Dahil ang Sky Demons ay nagsisiling higit pa sa ating universo. Tsaka sobrang yabang nila kaya marami silang kaaway. Kasabay nito, kailangan din nilang tiyakin ang kanilang sariling kaligtasan upang makapagpadala lamang sila ng limitadong kapangyarihan. Matagal na siguro nilang planong magpadala ng 2 Super Sky Demons. Kung wala kami ni Eros sa metaverse, madali silang makakalusot, paliwanag ni Blaze. Nakikita ko. Tumango si David. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, may sasabihin pa ako. Ano ito? Iwan mo sa akin ang isa sa mga Super Sky Demons. You and Eros can deal with the other one, seryosong sabi ni David. Kabanata 2879. Iwan mo sa akin ang isa sa mga Super Sky Demons. Kayo ni Eros ang makakaharap sa isa. Sa sandaling matapos sabihin ni David iyon, nakuha niya ang Evil Slitting Sword, at ang buong ugali niya ay nagbago ng husto. Siya ay tila sumanib sa Evil Splitting Sword at naging isang mapagpasyahan at matalas na sandata. Ang Evil Splitting Sword, na sinamahan ng enerhiya na nagmumula kay David, ay naging dahilan upang maging ang makapangyarihan sa lahat na nakatayo sa tabi niya ay umatras ng ilang hakbang ng walang malay. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinuan, namula sila at hindi makapaniwalang tumitig kay David. Sila ay nakaranas ng Almighty's, ngunit sila ay talagang nabigla sa isang bagong dating. Paano ito magiging posible? Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay David, kasama sina Blaze at Eros. Bilang Peak Origin Realms, mas malalim itong naramdaman ng dalawa kaysa sa iba. Matapos magsanib si David at ang espada sa kanyang kamay, bumuo sila ng sobrang nakakatakot na puwersa na nagparamdam pa kay Blaze at Eros ng matinding banta. Dapat malaman ng isa na sila ang pinakamalakas sa metaverse. Kaya, ano ang ibig sabihin nito? Ipinakita nito na mayroon si David kung ano ang kinakailangan upang harapin ang Super Sky Demons. Sina Blaze at Eros ay may pagtataka sa kanilang mga mata ng sabay. Si David ay talagang isang taong maaaring pumasok sa Origin Realm sa ilalim ng blockade ng sumpa. Ang ugali na ito lamang ay hindi maihahambing sa ordinaryong makapangyarihan. Batay sa lakas na ipinakita ngayon ni David, maaaring may pag-asa. Gayunpaman, kinailangan nilang planuhin ito ng mabuti para masorpresa ang Sky Demons. Hahaha, napakahusay, napakahusay. David, ginulat mo ako. Parang ayaw pa ng Diyos na puksain ang metaverse. Tumawa si Blaze. Ang biglaang nahayag na lakas ni David ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Naisip niyang kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang batang henyo tulad ni David at muling nagpasigla sa pag-asa ni Blaze sa kritikal na sandaling ito. Sabi ko sa'yo. Kung kaya niyang masira ang Origin Realm sa ilalim ng sumpa, paano siya masusukat ng mga pamantayan ng isang ordinaryong Origin Realm Almighty? Napakabata pa ni David. Kung makakaligtas siya sa kalamidad na ito, mayroon siyang magandang kinabukasan. Pero sayang naman. Bumantong hininga si Eros at umiling. Alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kung hindi dahil sa Sky Demons, sa makapangyarihang talento ni David, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na malampasan ang Origin Realm. Gayunpaman, sa pagharang ng mga Sky Demons sa daan, mahirap sabihin kung maaari niyang iwan ang metaverse na buhay. Kahit na kaya niyang harangan ang pag-atake ng Sky Demons sa pagkakataong ito, paano naman sa susunod? Kapag napalaya na ang Sky Demons pagkatapos harapin ang iba pang mga problema, wala nang pag-asa para sa metaverse. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Demons ay masyadong malakas, at ang kanilang mga numero ay nasa double digit. Tanging sina Blaze at Eros ang maaaring makipagkumpetensya sa Super Sky Demons sa metaverse. Gayunpaman, malubhang nasugatan pa rin sila.
Kahit na idagdag si David, hindi pa rin nila kayang harapin ang napakaraming Super Sky Demons. Eros, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit tayo nagtiis mula sa isang pangkat ng libu-libong makapangyarihan hanggang ngayon, na wala pang 100 sa atin ang natitira? Hindi ba ang lahat ay para sa munting kislap na iyon ng pag-asa? At ngayon, ang pag-asang iyan ay nahayag kay David. Itaboy muna natin itong alon ng mga Sky Demons, at pagkatapos ay maaari nating pag-usapan kung paano sisirain ang sumpa at paalisan si David. Naniniwala ako na kung ang sumpa ay hindi nagbigkis sa kanya, siya ay walang alinlangan na uunlad. Hindi pa huli ang lahat para bumalik siya at iligtas tayo pagdating ng panahon, Blaze said with utmost seriousness. Oo, nataranta ako ngayon lang. Si David na lang ang pag-asa natin ngayon. Biglang, ilang malalakas na ingay ang narinig sa langit. Boom! 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 Bagamat nasil ng Sky Demons ang Metaverse, pinangunahan ni Blaze ang mga tao na mag-set up ng array para siliuhan ang mga kalaban. Gayunpaman, napakahirap para sa kanila na masira ang seal ng Sky Demons, ngunit sa kabaligtaran, magiging napakadali para sa Sky Demons na masira ang kanilang hanay. Isa sa mga dahilan ay ang lakas ng array. Ang isa pang dahilan ay ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ang Almighties, nakakapasok pa lang sa Mid-Origin Realm, ay gumawa ng ilang defensive arrays matapos matamaan ng Super Sky Demon, at ngayon lahat sila ay nasira. Darating ang Sky Demons. Lahat, humanda. David, huwag kang kumilos. Gagawa kami ni Eros ng pagkakataon para sa iyo. Pagdating ng panahon, kailangan mong salakayin ang isa sa mga Super Sky Demons ng buong lakas para masugatan siya ng husto para magkaroon tayo ng pagkakataon, utos ni Blaze. Kabanata 2880. Nakuha ko na, malakas na sagot ni David. Bagamat medyo hindi nasisiyahan, pumayag pa rin siya sa plano ng kabilang partido. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makita kung gaano kalakas ang Super Sky Demon at tiyaking angkop na ipatawag ang ilan sa kanyang mga clone. Pumunta ka. Nanguna si Blaze, tumalon mula sa lupa at bumaril sa langit. Sumunod ang iba sa mga makapangyarihan, at si David ay nagtatago sa gitna nila. Sa oras na ito, hindi mabilang na malalaking itim na anino ang bumaba mula sa langit, at dalawang Super Sky Demons ang nangunguna. Sumuko ka, kung hindi, mamamatay ka. Ibinuko ng mukhang mabangis na Super Sky Demon ang kanyang nakakatakot na bibig. F*** ka, sigaw ni Blaze. Sila ay orihinal na namuhay ng isang mapayapang buhay sa Metaverse at nasa kapayapaan sa nakapalibot na universo. Gayunpaman, ang mga hamak na ito ay nagpakita at tinatakan ang Metaverse. Pagkatapos, sunod-sunod na namatay ang Origin Realm Almighties para protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Mula sa higit sa 1,000 tao, ang bilang ng mga makapangyarihan sa lahat ay bumaba ng husto sa wala pang 100. Sa kanila, marami sa kanila ang mga kaibigan ni Blaze. Kinailangang masaksihan ni Blaze ang kanyang mga kaibigan na nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang tinubuang bayan, kaya naghihingalo siya upang punitin ang mga Sky Demons. Boom! Sa sandaling magkadikit ang magkabilang panig, tumunog ang marahas na banggaan. Ang extraterritorial battlefield ay isang espesyal na lugar dahil wala ito sa loob ng Metaverse. Napakalakas ng espasyo dito. Kung hindi nito kakayanin ang banggaan ng mga makapangyarihan. Ang mga Sky Demons ay napakalaki, at kaya nilang sirain ang lahat sa kanilang landas sa bawat pag-atake. Ang mga tao ay lumitaw na napakahina sa harap nila, ngunit sa kabutihang palad, ang mga tao ay may kakayahang umangkop, kaya hindi sila madaling ma-attack. Naglibot si David sa larangan ng digmaan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Super Sky Demons na nakikipaglaban kina Blaze at Eros. Kitang-kita niya na medyo wala sa lalim ang dalawang senior, at mukhang hindi ginagamit ng Super Sky Demons ang kanilang buong lakas kundi tinutokso lang ang dalawa. Habang naghihintay ng pagkakataon, tahimik na lumapit si David sa isang ordinaryong Sky Demon. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang pinagmula na kapangyarihan sa kanyang Evil Splitting Sword bago ito iwagayway sa leeg ng Sky Demon. Isang pulang ilaw ang kumislap, at ang ulo ng Sky Demon ay agad na humiwalay sa kanyang katawan. Ang pagputol ng ulo ay hindi nakamamatay sa Sky Demons. Maaari silang bumawi pagkatapos kumonsumo ng kaunting enerhiya.
Sa pangkalahatan, kakailanganin ng hindi bababa sa 3 nakamamatay na pag-atake upang tunay na makapatay ng Sky Demon. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Isang mahiwagang puwersa ang pumipigil sa Sky Demon na makabawi, at hindi siya nakabawi kahit na naubos ang kanyang lakas. Isang bangkay na kasing laki ng bundok ang nahulog sa lupa. Nagawa ni David na makuha ang kanyang unang pagpatay. Pagkatapos, tumayo siya sa hangin at tumingin sa Evil Splitting Sword sa kanyang kamay. Naisip niya sa kanyang sarili, ang mga Sky Demons ay ganoon lang. Hindi niya alam na ang Sky Demons ay isang uri ng halimaw, at ang Evil Splitting Sword ay idinisenyo upang talunin ang lahat ng halimaw sa mundo, kaya masasabing ang Evil Splitting Sword ay ang kaaway ng Sky Demons. Kasama ng malakas na origin power ni David, ang pagpatay sa mga ordinaryong Sky Demons ay magiging ganap na walang hirap. Ang lalaking nakikipaglaban sa Sky Demons ay nakatayo rin sa ere ng hindi gumagalaw. Tumingin siya kay David. Nang blanko, maaari niyang patayin ang Sky Demon sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanyang espada, at ang Sky Demon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makabawi. Pagkatapos ng isang matagumpay na pagpatay, si David ay nagpatuloy sa paglipat sa larangan ng digmaan. Sa kanyang lakas na sinamahan ng Evil Splitting Sword, para siyang tigre sa mga tupa. Di nagtagal, natapos niya ang 2 pagpatay, 3 pagpatay, 4 na pagpatay. Kabanata 2881. Ang Sky Demons ay nagpadala ng 2 Super Sky Demons sa pagkakataong ito, umaasang lipulin ng Almighty sa isang iglap at ganap na sakupin ang Metaverse. Matagal nilang pinahina ang Metaverse. Binawasan nila ang mga makapangyarihan mula sa higit sa 1,000 hanggang sa mas mababa sa 100. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Yaong mga Almighties na nakaligtas ay pawang mga elite ng mga elite. Kahit na ang pinakamababang lakas sa kanila ay nasa mid-origin realm. Kaya naman, madali silang patayin. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit nagpadala ang Sky Demons ng 2 Super Sky Demons upang patayin sila sa isang suntok. Sa una, alinman sa Super Sky Demons ay hindi nagbigay ng maraming pansin sa Metaverse. Pagkatapos ng lahat, ang tanging 2 pick na Almighties ay malubhang nasugatan at walang kalaban-laban sa kanila. Hanggat nakipag-ugnayan sila kina Blaze at Eros, magiging mas madali para sa kanila ang pakikitungo sa mid and late Almighties. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unting napagtanto ng 2 Super Sky Demons na may mali. Ang mga Sky Demons na dala nila ay patuloy na naglalaho. Ilang sandali pa, at 12 ng mga bangkay ng Sky Demon ang bumagsak sa lupa. Namatay silang lahat sa iisang dahilan, pagpugot ng ulo. Galit na galit ang 2 Super Sky Demons kaya hindi na sila nagpigil. Boom! Boom! Sabay na tinulak si Blaze at Eros sa ilalim ng lupa ng isang napakalaking suntok. Nang malapit na silang habulin ng Super Sky Demons at bigyan sila ng isang nakamamatay na suntok, isang pulang ilaw ang bumungad sa kanila. Parehong Super Sky Demons ang nakadama ng matinding krisis at nakaiwas sila sa oras. Gayunpaman, masyadong mabilis ang pag-ataking ito, kaya hindi nila ito lubos na naiwasan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang isa sa kanila ay nabali ang braso, at ang isa naman ay putol ang pakpak. Ang 2 Super Sky Demons ay tumungala sa langit at nagpakawala ng dagandong. Hindi nila akalain na masasaktan sila sa pinakamahinang universo. Kahit na ang pinsalang ito ay wala sa Sky Demons, ito ay isang malaking insulto sa Super Sky Demons. Hinawakan ni David ang Evil Splitting Sword at hinarap ang 2 Super Sky Demons sa ere. Nalungkot siya sa sarili, sila ay mga Super Sky Demons talaga. Hindi ko akalaing maiiwasan nila ang palihim kong pag-atake, ngunit iyan ang ginagawang kawili-wili. Kung hindi, ang tagumpay na ito ay magiging masyadong boring. Hindi ko nakakailangganing ipatawag ang aking mga panggagaya. Habang umaatungal ang Super Sky Demons, huminto sa pakikipaglaban ang magkabilang panig at bumalik sa kani-kanilang kampo. Ang lahat ng makapangyarihan sa Metaverse ay nakatayo sa likuran ni David. Sa oras na ito, lubos silang humanga kay David. Kung hindi pa lamang sila tinulungan ni David ng palihim, marami sa kanila ang nasugatan o napatay pa nga. Gayunpaman, buhay pa ang Almighties at nagtamo lamang ng mga minor injuries. Nagmamadaling umakyat sina Blaze at Eros at lumapag sa tabi ni David,
Tumutulo ang dugo sa gilid ng kanilang mga bibig. Malubhang nasugatan sila, kaya't hindi na sila kasing lakas ng kanilang nasa taas. Kung seryoso silang inatake ng Super Sky Demons, hindi sila makakalaban. Nang makitang ang dalawang Super Sky Demons na nasa tapat nila ay nabalian lamang ng mga braso at sirang pakpak, lumubog ang kanilang mga puso. Alam na alam nila ang lakas ng Sky Demons. Ito ay wala sa lahat, at sila ay makakabawi ng mabilis. Nabigo ang palihim na pag-atake ni David na malubhang nasugatan ang isa sa kanila, kaya ang natitirang bahagi ng labanan ay maaaring maging mahirap. Sino ka? Parang hindi kita naaalala sa Metaverse. Tanong ng isang Super Sky Demon na nakatitig kay David. Paano mo maiintindihan ang mga lihim ng Metaverse ng lubusan? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maaari mong alisin ang selyo at humingi ng tawad sa mga martir ng Metaverse sa iyong mga tuhod, o maaari kang mamatay, walang ekspresyong sinabi ni David. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang tumahimik ang buong lugar. Parehong ang Sky Demons at ang Almighties ng Metaverse ay direktang nakatingin kay David. Alam ng lahat na tinataka ng Sky Demons ang Metaverse sa hindi mabilang na mga panahon. Kahit isang lamok ay hindi makakalipad. Sa madaling salita, ang Metaverse ay ganap na nasa awan ng Sky Demons. Kabanata 2882. Ang pinakamagandang resulta na may isip ni Blaze at ng iba pa ay ang magbukas ng puwang sa selyo at magpadala ng ilang kabataan sa labas upang magpatuloy ang bloodline ng Metaverse. Hindi nila akalain na matatalo nila ang Sky Demons, ito ay halos imposible. Ang Sky Demons ay napakalakas kaya 10 Metaverses lang sa kanilang peak ang makakatalo sa kanila. Ang kasalukuyang Metaverse ay dapat lamang kalimutan ang tungkol dito. Hahaha, ikaw, alam mo ba kung sino tayo? Nasira namin ang hindi mabilang na mababang antas ng mga cosmic na eroplano tulad ng sa iyo, at ikaw ang unang naglakas loob na banta sa amin, tumawa ang Super Sky Demons. Nagtawanan din ang ibang Sky Demons. Hindi kita tinatakot, hindi ba napakalakas mo physically? Tingnan natin kung mababawi mo pa ang parte ng katawan mo na pinutol ng Evil Split ang sword ko. Bahagyang ngumiti si David. Nang pumatay siya ng 12-12 ng Sky Demons ngayon lang, natuklasan niya na ang kanyang Evil Splitting Sword ay tila may napakalakas na kakayahan na pigilan ang Sky Demons. Dahil nakamamatay ito laban sa Sky Demons, hindi magiging exception ang Super Sky Demons. Natigilan ang dalawang Super Sky Demons nang marinig nila ito. Pagkatapos, napansin nilang tila may misteryosong puwersa na pumipigil sa pagbawi ng mga bahaging naputol. Sinubukan nila ang lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit hindi nila matakasan ang puwersang ito. Kasabay nito, ang puwersang ito ay lumalabag din sa kanilang mga katawan. Anong nangyari? Ang Sky Demons ay nagdambong sa maraming universo, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng sandata na makakapigil sa kanila. Nataranta ang dalawang Super Sky Demons. Ano ang espada na nasa kamay mo? Tinitigan ng Super Sky Demon ang pulang mahabang espada sa kamay ni David at nagtanong. Ito ay tinatawag na Evil Splitting Sword, at ito ay ginawa para labanan ang kasamaan. Nagkataon, ikaw ang kasamaang kinasusuklaman nito. Ano ang nararamdaman mo? Kahit na, kaya mo ba kaming lipulin gamit ang espadang iyon? Napakawalang muwang mo, hindi mo alam kung gaano kalakas. Kaya gusto kong subukan ito. Ngumisi si David. Habang hawak ang Evil Splitting Sword, agad niyang sinugod ang Sky Demons. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang ipahayag, "Everyone, stay put for now." Gusto kong ipakita sa iyo kung paano ko ipaghihiganti ang mga martir na namatay sa kamay ng mga Sky Demons. Hinihingi mo yan, bakla. Ang mga Super Sky Demons ay umungal. Galit sila dahil hindi sila sineseryoso ni David. Lahat, mag-ingat sa espadang iyan. Sigaw ng isa pang Super Sky Demon. Itinaas ni David ang kanyang espada, at kumislap ang pulang ilaw. Kahit na nakahanda ang Sky Demons, ilan sa kanila ay nasugatan pa rin ng sword. Light! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa kawalan. Baliw ka, beastard ka, galit na galit ang Super Sky Demons. Dalawang Super Sky Demons at daan-daang ordinaryong Sky Demons ang nakapalibot kay David. Ang makapangyarihan sa lahat ng Metaverse ay tumingin sa larangan ng digmaan na may nag-aalalang ekspresyon.
Blaze, anong gagawin natin? Dapat bang ganito na lang tayo manood? Si David ang pag-asa ng ating metaverse. Magtiwala ka lang sa kanya. Palagi kong iniisip na ang lalaking iyon ay hindi simple, kaya dapat ay mayroon siyang trump card. Sagot ni Blaze. Biglang may boses na nagsabi, "Salamat sa pagtitiwala sa akin, Blaze." Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses na may gulat na ekspresyon. Si David ay nagpakita sa kanila minsan. "David, anong nangyayari?" Mukhang gulat din si Blaze. Napatingin siya kay David sa gitna nila. Pagkatapos ay tumingin siya sa figurang may hawak na pulang espada na napapalibutan ng mga Sky Demons. Paano nagkaroon ng dalawang David? Manood ka na lang. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, nakangiting sabi ni David. Kabanata 2883. Sa pagiging maingat ni David, hindi niya ipagsapalaran ang kanyang sarili. Kung may nangyaring mali, huli na para sa pagsisisi. Hindi ba mas mabuting gumamit ng clone? Maaari siyang magpatawag ng isa pa kung ito ay nasugatan o namatay. Bukod dito, maaari rin itong magpasabog sa sarili upang masugatan ang kaaway sa mga kritikal na sandali. Kaya, pagkatapos ng labanan, tahimik siyang nagpatawag ng clone. Ang may hawak ng Evil Splitting Sword ay isa lamang clone. Samantala, ang kanyang pangunahing anyo ay nanunood nito kasama ang iba pang makapangyarihan. Nang marinig ni Blaze at ng iba pa na pinanood sila ni David na manood ng palabas, hindi na sila nagtanong at nakatanaw sa larangan ng digmaan. Nagtaka sila, talaga bang naging makapangyarihan sa lahat ang batang ito? Bukod dito, ang espadang iyon ay hindi simple. Kaya nitong pigilan ang Sky Demons. Ang clone ni David ay nahaharap sa pagkubkob ng hindi mabilang na Sky Demons at dalawang Super Sky Demons. Pagkatapos, nakahanap siya ng tamang sandali at inihagis ang Evil Splitting Sword sa kanyang kamay sa isa sa mga Sky Demons. Nang makita ng Sky Demon na paparating ang Evil Splitting Sword, nanginginig siya sa takot. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Evil Splitting Sword, na pinatunayan ng 12-dosenang mga bangkay ng Sky Demon sa lupa at ang mga pinsala ng dalawang Super Sky Demons. Kapag nakipag-ugnay sila sa espada, sila ay mamamatay o masasaktan. Gusto niyang tumakas, ngunit ang Evil Splitting Sword ay masyadong mabilis, at agad nitong tinusok ang katawan nito at lumabas sa kanyang likuran. Pagkatapos nitong tumagos sa puso ng Sky Demon, isang misteryosong puwersa ang sumulpot sa loob niya, na pumihil sa kanyang pagbawi habang sinisira ang kanyang katawan ng Sky Demon na nasaksak ng Evil Splitting Sword ay nakaramdam ng panghihina bago ang kanyang katawan ay bumagsak ng hindi sinasadya. Nang ang isa sa mga Sky Demons ay malubhang nasugatan, ang iba pang mga Sky Demons ay natuwa dahil ang pinakamapanganib na Evil Splitting Sword ni David ay nawala. Hindi sila matatakot sa taong ito ngayong nawala na ang kanyang Evil Splitting Sword. Isa-isa, hinigpitan ng mga Sky Demons ang kanilang pagkubkob at gustong punitan si David. Matagal nang gustong maghiganti ang dalawang Super Sky Demons, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Evil Splitting Sword, hindi sila nang ahas na lumapit. Ngayong wala na sa kamay ni David ang Evil Splitting Sword, nagsimula silang lumapit sa kanya. Hindi nila alam na may mas malaking bitag na naghihintay sa kanila. Lahat, umatras tayo ng kaunti. Magpapakita ako sa iyo ng isang furry work show, at pagkatapos ay bibigyan kita ng isang malaking regalo. Naniniwala, akong magugustuhan mo ito. Bahagyang ngumiti si David. Makinig tayo kay David at umatras. Utos ni Blaze. Mabilis na umatras ang lahat ng makapangyarihan sa isang ligtas na distansya. Boom! Pagkatapos, nakarinig sila ng nakakabinging ingay. Kaya naman, lahat sila ay nagtakip ng kanilang mga tenga at nakatitig sa kawalan sa eksenang nasa harapan nila. Nakita nila ang isang lubhang nakakatakot na pagsabog sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga Sky Demons ay hinaypan ng magkapira-piraso sa malaking pagsabog na ito. Maging ang dalawang Super Sky Demons ay walang exception. Isang malakas na shockwave ang hamampas sa kanila. Malayo man sila, napaatras ang makapangyarihan kahit buong lakas nilang nilalabanan. Kung wala sila sa extraterritorial na larangan ng digmaan ngunit sa labas ng mundo, ang pagsabog na ito lamang ay maaaring makasira sa isang antas siyam na sibilisasyon, at maging ang mga nakapaligid na sibilisasyon ay maaapektuhan. Ang pagpapasabog sa sarili ng isang makapangyarihan sa lahat ay hindi biro.
Bukod dito, si David ay hindi isang ordinaryong makapangyarihan sa lahat. Ano iyon? Natigilan si Blaze at ang iba pa. Dahil ang Metaverse ay selyado, ang Sky Demons ay naglunsad ng hindi mabilang na pag-atake. Kung gusto nilang patayin ang mga extraterrestrial na Sky Demons na ito, kailangan nilang ipagpalit ang kanilang buhay sa kanila. Kabanata 2884. Gayunpaman, napatay nila ang napakaraming Sky Demons sa pagkakataong ito nang walang anumang pagkalugi, na hindi maisip noon. Blaze, gusto mo ba ang Reg Along ito? Napangiti si David. Haha, syempre, mahal ko ito. David, binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Nawalan na kami ng pag-asa. Umaasa lang kami na balang araw ay masira namin ang selyo at makapagpadala ng ilang kabataan upang magkaroon pa rin kami ng pag-asa. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, nagpakita ka. Parang ayaw pa ng Diyos na mamatay tayo. Tumawa si Blaze. Medyo nalilito din si David sa mga oras na ito. Ang ilang mga bagay ay masyadong nagkataon. Nagpakita ba ang system sa oras na ito para mabigyan niya ng pag-asa ang Metaverse? Paano kung namatay siya sa daan? O paano kung siya ay maingat at hindi lumaki ng ganoon kabilis? Hindi kaya sinalakay na ng mga Sky Demons ang Metaverse ngayon? Sino ang lumikha ng sistema? Ngayon, tila hindi ito produkto ng Metaverse. Kung ang isang tao sa Metaverse ay maaaring lumikha ng ganoong bagay na nakakadefy sa langit, bakit sila tatatakan ng mga Sky Demons at makulong sa napakatagal na panahon? Maaari silang makaalis sa sitwasyong ito ng mag-isa. Dahil hindi niya ito maisip, hindi na ito iniisip ni David. Ang dapat niyang gawin ngayon ay lutisin muna ang isyu ng Sky Demons at magdala ng kapayapaan sa Metaverse. Sa sandaling ito, dalawang energy vortices ang natipon at dahan-daang nabuo ang dalawang higanting figure kung saan nangyari ang pagsabog. Sila ang dalawang Super Sky Demons. Bagamat makapangyarihan ng self-detonation ng clone ni David, wala itong mahiwagang kapangyarihan na pigilan ang kasamaan tulad ng Evil Splitting Sword, kaya hindi nito mapigilan ang mga Super Sky Demons na makabawi. Siyempre, ang mga ordinaryong Sky Demons ay walang katatagan ng Super Sky Demons, kaya napatay sila sa malaking pagsabog. Tanging ang mga Super Sky Demons lamang ang nakatakas, ngunit kahit na makabawi sila, sila ay nasa dulo ng kanilang lakas. Sa makatuwid, madali silang matatalo ni na Blaze at Eros. Kagagaling lang ng katawan ng dalawang Super Sky Demons, at bago pa sila magkaroon ng oras para makatakas, isang pulang ilaw ang kumislap at pinugutan sila ng ulo. Pagkatapos, lumitaw ang ilang pulang sword light at pinutol ang kanilang mga katawan. Ang pagkakasugat sa pamamagitan ng Evil Splitting Sword ay hindi gaanong nakakapinsala kaysa sa pinsalang natanggap mula sa pagsabog ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Evil Splitting Sword ay ang kaaway ng Sky Demons at maaaring hadlangan ang kanilang paggaling, at ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng clone ni David sa pamamagitan ng self-detonating. Parehong may kanya-kanyang pakinabang. Kapag ginamit ng magkasama, gumawa sila ng hindi kapani-paniwalang mga resulta. Tulad ngayon, naiwasan ng Super Sky Demons ang pag-atake ng Evil Splitting Sword nang handa na sila, ngunit nasugatan lang sila sa malaking pagsabog. Matapos makabawi mula dito, naubos na nila ang 80% ng kanilang enerhiya. Sa wakas, napatay sila sa isang suntok. Bumagsak ang mga bangkay ng dalawang Super Sky Demons, at lumitaw ang isa pang clone ni David kung saan sila kanina pa habang hawak ang Evil Splitting Sword. Ang dalawang Super Sky Demons at higit sa 100 maliliit at katamtamang laki ng Sky Demons ay nilipol ni David lamang. Ang presyo ay ang self-detonation ng kanyang clone na baliwala. Gayunpaman, ito rin ay isang hindi inaasahang resulta. Matapos mawala sa clone ni David ang Evil Splitting Sword, pinalibutan siya ng lahat ng Sky Demons at nangangati silang paghiwalayin, na nagbigay kay David ng pinakamagandang pagkakataon na magpasabog ng sarili. Kung hindi, ang epekto ay tiyak na hindi magiging perpekto. Ang mga makapangyarihan sa lahat ng Metaverse ay nataranta habang nakatingin kay David sa tabi nila at pagkatapos ay sa David na may hawak na pulang espada sa di kalayuan. Hindi ba't pinasabog niya ang sarili niya? Bakit may isa pa sa kanya? Ito ba ay isang lihim na pamamaraan? Hindi ba siya magiging invincible kung mayroon siyang ganoong paraan na nakakatakot sa langit? David, anong nangyayari? Tanong ni Blaze sabay turo sa clone sa di kalayuan.
Nagtataka rin ang iba sa kanya. Blaze, clone ko yan. Mahusay na pag-usapan ang partikular na sitwasyon mamaya. Ngayon, dapat na tayong lumabas at basagin ang selyo bago mamulat ang mga Sky Demons. It will be tough when they finally realize and come prepared, seryosong sabi ni David. Kabanata 2885. Magmadaling lumabas. Nag-alinlangan si Blaze nang marinig ang sinabi ni David. Kahit na masira nila ang selyo, kailangan pa rin nilang harapin ang pangunahing puwersa ng Sky Demons. Sa labas ng Metaverse ay isang hukbo ng Sky Demons. Patuloy nilang sinusubaybayan ang paggalaw ng Metaverse at ang nakapalibot na universo. Ang Super Sky Demons ay nasa hindi bababa sa double digit. Gayunpaman, nang maalala niya ang pagganap ni David ngayon at kung paano niya pinatay ang dalawang Super Sky Demons, muli siyang gamaan. Sigurado ka? Tanong ni Blaze. Subukan natin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sagot ni David. Sige, sasamahan ka namin ng sugal. Aatake tayo ng Sky Demons sooner or later anyway, kaya mas mabuting lumaban ngayon. Ano sa tingin mo? Sabi ni Blaze at tumingin sa lahat. Patayin natin sila. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng makapangyarihan. Matapos ang napakatagal na pagkakakulong dito at pagmasdan ang mga kasama sa kanilang paligid na isa-isang namatay, ang lahat ay matagal nang nagpipigil ng galit sa kanilang mga puso. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na sila ng pag-asa ng paghihiganti, paano nila ito hahayaang dumaan sa kanila? Salamat sa pagtitiwala sa akin. Ngayon, tayo na. Pagkatapos magsalita ni David, umakyat siya sa langit kasama ang kanyang mga clone na sumusunod sa kanyang likuran. Sumunod naman sina Blaze at Eros. Sa wakas, naabutan sila ng iba pang mga makapangyarihan. Habang nagmamadali siyang sumulong, lumitaw ang mga clone sa paligid ni David, at sa isang kisap mata, daan-daan na sila. Nang makita ito ni Blaze at ng iba pa, sabay-sabay nilang kinusot ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nakita nila ang mapanirang kapangyarihan ng isa sa mga clone ni David. Kahit na ang Super Sky Demons ay hindi katugma para sa kanya. Kaya ano ang tungkol sa daan-daang mga ito? Sapat na ito para takutin ang mga Sky Demons. Sa isang sandali, ang lahat ng makapangyarihan sa Metaverse ay nasa sabik. Whoosh! Isang pulang ilaw ang lumitaw mula sa Evil Splitting Sword, at lumikha ito ng maliit na puwang sa seal na itinakda ng Sky Demons. Pagkatapos, isang clone ang pumasok sa puwang at agad na nag-self-detonated. Boom! Ang walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan ay direktang nagpalawak ng agwat ng daan-daang beses. Pagkatapos, may ilang mas malakas na pagsabog. Matapos lumaki ang puwang, pinamunuan ni David ang daan-daang clone at Almighties palabas ng kulungan. Sa sandaling sila ay lumabas, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay nakadama ng mas nakaka-relax. Hudyat ito na nawala na ang sumpa. Pagkatapos umalis sa Metaverse, ang naghihintay kay David at ng iba pa ay isang malaking hukbo ng Sky Demons. Nang mamatay ang lahat ng Sky Demons sa Metaverse, ang Sky Demons sa labas ay naabisuhan at naghahanda na ngayong pumasok sa Metaverse upang suriin ang sitwasyon. Ang Sky Demons ay itinuturing na napakalakas kahit na sa mas mataas na cosmic planes. Sa mga mas mababang cosmic na eroplano tulad ng Metaverse, kadalasang inaatake nila ang maraming tao ng sabay-sabay. Una, tatatakan nila ang sansinukob, dahan-dahang hihina ito, at sa wakas ay sasalakayin at sakupin ito para manloob ang mga mapagkukunan. Hindi nagpakita ng takot si David sa harap ng mga Sky Demons. Susunod, oras na para lumikha siya ng isang biswal na kapistahan. Ang ilang mga clone ay naiwan upang protektahan ang kaligtasan ni Blaze at iba pa, habang ang iba pang mga clone ay kumalat at sumugod sa mga Sky Demons. Boom! 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 Sunod-sunod ang malalakas na ingay. Bawat pagsabog ay mag-aalis ng buhay ng hindi mabilang na Sky Demons. Di nagtagal, natuklasan ng Super Sky Demons na may mali. Gayunpaman, hindi nila ito napigilan, kaya't hindi sila naglakas loob na lumapit at naiwasan lamang ito. Gayunpaman, ang mga clone ni David ay nasa lahat ng dako, kaya saan sila maaaring magtago. Ang isang hukbo ng Sky Demons sa labas ng Metaverse ay naging abo pagkatapos ng 12-dosenang mga pagsabog. Hindi mabilang na Sky Demons ang namatay. Ang base na nagselyo sa Metaverse ay nawasak din.
Nang tuluyang nasira ang selyo ng Metaverse, nawala rin ang epekto ng sumpa. Sa oras na ito, naramdaman ng lahat ng mga nilalang sa Metaverse na ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay mas magaan, na parang sila ay pinakawalan mula sa isang uri ng kadena. Kabanata 2886. Naramdaman ito ng mga overlords. Kung wala ang pagsupil sa sumpa, ang Metaverse ay hindi maiiwasang maghahatid sa isang malaking batch ng mga bagong makapangyarihan. Ang mga Super Sky Demons na nakaligtas sa pagsabog ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang Sky Demons ng counterattack mula sa mas mababang cosmic plane. Hindi yun nangyari noon. Napakalakas ng self-detonation na kahit ang Super Sky Demons ay hindi makayanan ito. Bagamat hindi nakamamatay, malubhang nasugatan sila nito at nawalan sila ng halos lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang isang pagsabog ay maaaring malubhang makapinsala sa mga Super Sky Demons sa gitna. Kung nangyari ito muli, kahit isang Super Sky Demon ay mamamatay. Si David ay lumalaban sa Sky Demons mag-isa. Nakatingin lang si Blaze at ang iba pa. Hindi man lang sila makalapit, tulungan pa si David. Bukod dito, ayaw nilang magambala si David habang nakikipaglaban siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto nila ang uri ng henyo na lumitaw sa Metaverse. Ang balita na ang Sky Demons ay nawasak ng napakabilis. Nakumalat pabalik sa mga nakaligtas na Super Sky Demons. Ang Sky Demons ay dumanas ng napakabigat na pagkalugi, syempre, hindi sila susuko. Kaya, naalala nila ang lahat ng kanilang puwersa at nagtungo sa Metaverse. Nang akmang sasalakayin ni David ang natitirang mga Super Sky Demons, isang malalim na boses ang umalangaw mula sa malayo. Ang pangahas mo, humihingi ka ng kamatayan kung manggahas kang saktan ang mga Sky Demons. Nang marinig ng Super Sky Demons ang boses na ito, agad na nagpakita ng pagkagulat ang kanilang mga mukha na natatakot. Ang boses ay pagmamayari ng Great Elder of the Sky Demons, isang nilalang na lampas na sa Origin Realm. Nakita rin ni David kung gaano siya kalakas. Siya ay isang buong antas na mas mahusay kaysa sa Super Sky Demons. Gayunpaman, hindi natakot si David. Hanggang ngayon, hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya. Inabot niya at kumuha ng kasing laki ng palma, humigop, at agad na nilagyan ng laman ang asensya ng dugo. Muling ipinatawag ni David ang kanyang hukbo ng mga panggagaya. Kinokontrol niya ang mga clone gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan sa pag-iisip at nagmamadaling pumunta sa Great Elder of the Sky Demons. Boom! 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 Hindi mabilang na nakakatakot na mga pagsabog ang lumitaw sa kawalan tulad ng mga paputok. Ang bawat isa sa mga clone ni David ay tumpak na mahahanap ang Great Elder of the Sky Demons at magpapasabog sa sarili. Ang lakas ng isip ni David ay lubos na bumuti pagkatapos ng huling ebolusyon ng sistema. Kahit na ang dakilang Elder ay hindi nakatakas sa kanyang pangunawa. Ang kanyang mga clone ay parang mga GPS, at mahahanap nila ang kanilang target saan man sila nagtatago. Sa huli, kahit na ang Great Elder ay dumanas ng matinding pinsala matapos magtiis ng 12-12 ng mga pagsabog. Ang dakilang Elder ay tinahak ang universo ng napakatagal ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang paraan ng pakikipaglaban. Hindi man lang niya maitago. Ang lakas ng bawat pagsabog ay maihahambing sa mga top-tier na Super Sky Demons. Di nagtagal, nagpa siya ang dakilang Elder ng Sky Demons na ang pagpapatuloy sa pakikipaglaban ay walang saysay. Bukod dito, nakita rin niya ang daan-daang figure na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Kung siya ay dumanas muli ng 12-12 o daan-daang malalaking pagsabog, malubha siyang masasaktan. Kaya naman, nagpa siya siyang umatras at unawain ang nangyayari. Kaya, nakahanap siya ng ruta ng pagtakas at tumakas ng hindi lumilingon. Hindi siya hinabol ni David. Alam niyang napakahirap pumatay ng nilalang na ganito ang antas. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging seryoso kung ang kabilang partido ay natagpuan ang kanyang pangunahing anyo. Nang makita ng iba pang Super Sky Demons na tumakas ang kanilang Great Elder, gusto din nilang umalis kaagad. Gayunpaman, napaliligiran sila ng daan-daang clone ni David at mamamatay sila kung lilipat sila. Nasanay na si Blaze at ang iba pang Almighties dito. Naniniwala sila na si David ang tagapagligtas ng Metaverse, ipinanganak siya sa ilalim ng pagsupil ng sumpa at naging kapalaran ng buong Metaverse. Sa makatuwid,
anuman ang mga nagawa ni David, ito ay normal. Kahit na may magsabi na nalampasan ni David ang Origin Realm, maniniwala sila sa kanila. Kasama si David dito, ang Metaverse ay hindi na kinailangan pang matakot sa Sky Demons. Pagkalipas ng maraming taon, higit sa 100 interstellar na manlalakbay ang lumitaw sa Metaverse sa isang napakagandang spaceship na nag-navigate sa mabituing kalangitan. Sa tuwing darating sila sa isang kabihasnan, saglit silang titigil at hahangaan ito. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila sa kanilang pagpunta sa susunod na sibilisasyon. Ang paglalakbay na ito ay walang katapusan, pupunta lang sila. Kung saan nila gusto, walang sakuna sa universo ang hindi makakapagulo sa kanila dahil kasama nila ang pinakamalakas na tao sa Metaverse. Ang wakas.